ba yung definition nito? So it is a daily cash allowance paid to a member for the number of days he or she is unable to work due to sickness or injury. So siguro, sabi nung iba, naku ma'am, para lang po ba yan sa mga employed, diba? Siyempre, lahat po dito, hindi naman employed yung nakikinig, no? So, meron po tayo mga nakikinig ngayon ng mga individual members. So pag tinawag ko po palang individual members, kasi syempre isa-isahin natin to eh. So, yan po yung mga self-employed, may mga sariling pinagkakakitaan, no? Sila na yung boss, sila pa yung worker. Meron din po tayo dyan yung mga voluntary member. Kanina nakikita ko sa mga questions, no? So siguro, dati silang nagtrabaho sa isang private firm or dati silang self-employed, but siguro ng mga nakaraang pandemic nawalan silang pinagkakakitaan, but they still want to continue paying as voluntary. So yun po yung tinatawag nating voluntary members. And we also have yung non-working spouse at saka yung OFW po. At saka syempre para rin naman sa mga separated member natin, yung mga dating nagtrabaho sa private firm and then nag-resign. Ayan. So dito po, para po sa lahat ito yung benepisyo na to. Pero sabi nga po natin, kahit ito yung definition niya, syempre may mga qualifying conditions po tayo. So lahat naman siguro nagkakasakit, sabi nung iba, no? Pero lahat po ba talaga pwede pong makapag-avail nito? Ayan. So ito po yung mga qualifying conditions po natin. So una, sabi po dito is, nagkasakit ka for at least 4 consecutive days. So pag sinabi natin confined, even home or hospital confinement will do. At pag sinabi natin consecutive, dapat tuloy-tuloy. So kahit na nagkasakit ka ng Friday, Saturday, Sunday, Monday, nag-holiday pa, no? Bilang na po yun. Okay? So sabi nga po natin, hindi naman natin masasabi sa sakit na hindi ako wala akong pasok ng Sabado at Linggo, Monday ka lang dapat. So make sure lang na tuloy-tuloy ha. Kumbaga, dahil naisip mo na holiday ng Monday, sige nga, papasok ako double pay. So sa Tuesday, ayun, may sakit ka pa rin tuloy kasi pinilit mong pumasok ng Monday. So hindi pwede, no? Kasi nakat ng Monday. So make sure po na tuloy-tuloy ha for 4 days. And then, aside from that, syempre kailangan currently paying member ka. 'Di ba kanina sa loan nabanggit din po no na to avail no yung sa loans po natin dapat currently and actively paying member ka. Same with our benefits, yung ating short-term benefit. So sickness benefit kasi is one of our short-term benefit, meaning para po maka-avail tayo kailangan currently and actively paying member. So kailangan lang you have paid at least 3 monthly contributions within the 12-month period immediately preceding the semester of sickness or injury. Nako, siguro kung may mga nakikinig ngayon no, na first time ko yung narinig, ayan na naman po yung jargon na SSS. So wag po kayo mag-alala, iisa-isahin natin yan. Ha? Ano po ba yung meaning ng semester na yan? Kasi sabi, kailangan i-exclude natin, parang baligtad yan paakyat tayo. Dun muna tayo sa pang third and fourth line. No? Sabi, preceding the semester of sickness or injury, i-exclude natin yung semestre kung kailan ka nagkasakit. Magbibilang tayo ng 12-month backward and then titingnan natin kung may naihulog ka man lang kahit na 3. So minimum of 3 months, maximum of 6 months contribution for you to be qualified on this second qualifying condition. And it doesn't matter din po kung yung hulog ba na yon, yung 3 to 6 contributions mo, nandiyan ka na sa employer mo ngayon, o baka that time voluntary member ka pala, o baka nasa ibang employer ka pala, ganyan. So hindi namin titignan ha. Sabi nga po natin kahit nga po individual members po pwede po dito, 'di ba? Basta po make sure lang po na na-met natin ito. While for our individual members naman po, for the sickness benefit application, ayan. So within 5 calendar days after the start date of sickness, dapat ma-notify na natin si SSS. O saan po ino-notify? Baka pumunta ulit kayo sa branches, no? Kasi yan po kasi yung nakalagay ma'am sa sa presentation niya. Through online na rin po yung ating pagpa-file. So lahat po naman nakikinig na individual members through online na rin po yan. So hopefully pati po kayo meron din yan. But once again, exemption to the rule is kung hospital
confine. Then confirmation, certification of the employee shall not be required for claims tagged as separated, absent without official leave, and disease. Ayan. Kaya syempre, ang takot naman ng mga employer rep, ayoko nga mag-cash advance, ma'am. Paano pag na-separate yan? Nag-awol, di na nagpakita sa amin, or dahil nga nagkasakit, namatay, o paano pa po ako makakapag-reimburse? So don't you worry, once naman po na-tag siya na ganyan, no need for the confirmation or certification na yan. Mamaya po ituturo sa inyo ng next speaker natin kung paano po gagawin yan. Then after successful notification and cash advancement, the employer will apply for reimbursement. Okay? So manner of payment and reimbursement for employer members po natin. The employer shall advance the benefit every regular payday, and then the amount advanced by the employer will be reimbursed 100% by the SSS po. So prescriptive filing period. So sa employer po, within 1 year from the start of confinement. Kapag po sa home confinement, hospital confinement naman within 1 year from the date of hospital discharge. Okay? So tatandaan natin yan, parehong within a year. Pero pag home confinement, from the start of confinement. Pag naman po kapag naman po hospitalized, within 1 year from the date of hospital discharge naman po siya. Okay? Then, ang tinatawag naman nating SPA, yung sickness benefit application, kasi syempre wala namang dadaan ng employer, yung mga self-employed, voluntary, OFW, non-working spouse, ano pa ba, yung separated from private employment, ayan. So, home confinement po, within 5 calendar days after the start of confinement, diba, dapat po nakapag-notify na. And then, hospital confinement naman within 1 year from the date of hospital discharge. So now let's move on to our second topic. Ito po medyo mas mabilis na kasi wala na akong ituturong computation dahil ang easy natin would be disbursed automatically po sa members disbursement account. Kaya po siguro sabi ng iba, ma'am, kina-cash advance naman ng employer namin yan, bakit kailangan pati kami may daim pa? Kasi this will be para po kumbaga ready na tayo na what if work connected pala yung pagkakasakit mo, what if mag-file ka pala ng loan in the future, at least meron ka ng disbursement account. And for our EC, hindi lamang po ito for the employed members, even our self-employed members, kasi our self-employed members nagbabayad din sila ng portion na EC or employees compensation contributions, nagko-contribute din po sila. So ano naman po ba yung pwedeng makuha dito? So employees compensation, this program aims to assist workers who suffers work-connected sickness or injury resulting in disability or death. So ito yung tinatawag natin. Kay SSS kasi, wala tayong tinatawag na double compensation, di ba? Ibig sabihin, nagkasakit ka, nanganak ka at the same time, no? So hindi pwede. Whichever is higher, whichever is bigger na pwede mong makuha, yun yung ibibigay na SSS. So for sure, sickness, maternity ang panalo, di ba? So ganun po siya. Pero kapag po ikaw ay nagkasakit, tapos yung pagkakasakit mo dahil din sa pagtatrabaho mo, no, work connected din pala. So may SS sickness ka na, may easy sickness ka pa. So ang tawag naman po namin doon is double recovery program, provided na qualified ka po. Okay, may time naman na nagkasakit ka nga, hindi naman work connected. So SS sickness ang ibibigay. Kaya naman ma'am, 2 araw lang siyang na home confinement, sabihin natin na gano'n. Hindi siya qualified sa SS, pero dahil work connected siya, qualified siya sa EC. Pwede pong gano'n. Okay? So hindi laging sabay din na naibibigay ito. It will depends pa rin po sa scenario. Okay? So next po is contribution. So who pays the EC contribution? So government and private employers pay for the EC contributions of their employees. So malaki yung sakop ni employees compensation, no? Mapag-government or privately employed ka man, ayan, sakop ka ni EC. Okay, meron din po contributions para doon. So sa amin, for the range of compensation, if you will notice po kasi sa aming schedule of contributions, diba, it started on 2019 when SSS law has been amended under RA 11199, nakasaad doon na ang minimum natin na monthly salary credit is 4,000. Okay? Pero nakasulat doon, for those earning
yung range of compensation below 4,250. Ibig sabihin ng kagandahan ng batas natin ngayon, kahit isang araw ka lang pumasok, sakop ka na, no? Hindi tulad dati na if you earn 999.99 and below, hindi ka pa sakop na SSS, 'di ba? Ganun po eh. So ngayon po, kahit isang araw lang, sakop ka na agad. And bukod dun, may easy contributions po yan, ha? So napaka-minimal lang ng contribution po nila, no? 10 pesos lang up to for those po na 14,749.99 yung range of compensation, and then mababago lang pagdating ng 14,750 and above, 30 pesos na yung amount of contribution. Ano po ba yung mga compensable injuries? Paano natin masasabi na work-related talaga to? So syempre happened at the workplace, 'di ba? Kapag naman talaga dun nangyari. Pero titingnan natin, yung ginagawa po ba niya official function? Naku, karamihan sa atin ganito, utusan natin yung employee natin, driver siya pero pinag-guard mo dun sa pinto, guard siya pero pinag-drive mo, pinagbali-baligtad mo, 'no? Yung janitor niyo, bigla mong pinag-drive o ginawa mong guard. Okay, although siguro sasabihin ng iba, ma'am 'di ba, meron naman perform task from time to time. Pero ang tanong po, yan po ba directly hired sa inyo o sa agency po yan? Kasi what if sa agency nila wala palang gano'n na restrictions 'no? Hindi pala nakasulat na puwede mo siyang utusan ng kahit ano. Okay, so maaari yung ma-deny kapag gano'n. Outside of workplace but performing an order of his employer. O bakit ka nasa SM nung time na yun? Ay, nasa bills payment po kasi ako. Ayan, pinagbayad po ako ni boss. Kaya lang from there, pagbalik ko ng office, yun na disgrasya po ako, na aksidente ako. So, pwede siya. Going to or coming from work, yan po yung tinatawag nating ingress-egress rule, no? Papasok ka pa lang or pauwi galing trabaho. Pero syempre, titignan natin yung gaano ka ba kalayo daw or gaano yung oras, 'di ba? Parang anong oras ba dapat yung time in mo? Anong oras ba yung time out mo? Bakit ano ka lang naman, dapat 30 minutes nasa bahay ka na, bakit 30 minutes nasa SM ka pa, 'di ba? O nasa ano ka, nasa galaan ka pa, 'di ba? So dapat daw po walang diversion of route. Dapat po talagang straight, 'no, going to or coming from work. While ministering to personal comfort, actually meron diyan, kunyari daw po yung member, buntis siya 'no, tapos anong nangyari, nag-CR siya sa company nila. So personal comfort doctrine 'no, kakain ka, magsi-CR ka, gano'n po 'yan. Nag-CR siya, ngayon dahil malaki na yung tiyan niya, malapit na siyang manganak, hindi niya napansin na may sabon sa floor, nadulas tuloy siya. So nung nadulas siya, napaanak siya, and then nagka-slip disc pa siya. So sa SSS for sure may maternity benefit siya, sa EC wala namang maternity, 'di ba? Pero dahil nagka-slip disc siya, so puwedeng pagsabayin 'no, SS maternity, easy sickness, gano'n po siya. Okay, so sabi nga po natin, double recovery. While in a company shuttle bus, 'di ba, meron pa po ba dito ngayon nun? Kasi nung pandemic natural na 'yan, hatid sundo 'no yung mga employees natin. Pero after pandemic medyo karamihan nawala na 'no, pero may mga companies pa rin po tayo na talagang, hinahatid sundo pa rin yung kanilang mga employees. During a company-sponsored activity, naku, nag-beach kayo, ano pa ba, nag-pool, may mga palaro kayo, sports fest, ganyan. So ingat-ingat lang po tayo ha, baka mamaya biglang may mangyari habang ginagawa po ninyo 'yon. Or the death of an employee due to assault. Assault po ha, hindi yung kayo yung dahilan. 'Di ba, baka mamaya po ikaw naman pala yung gustong manakit dun sa kapwa coworker mo kunwari 'no, marunong palang mag-self-defense, bumalik sa'yo ngayon, 'di ba? So ikaw talaga 'no yung, punteriya niya, hindi ikaw yung dapat mananakit, okey? So non-compensable conditions, maaaring kasama siya 'no sa mga nabanggit ko, happen in the workplace, pauwi, papasok 'no, tapos, ano pa yung mga nabanggit natin kanina, yung 8 yun, pero intoxicated ka naman pala. Ito na nga, meron kayong company sponsored activities. Ngayon may palaro siyempre kapag po gano'n, 'di ba? Sabi,
ano daw po, kailangan sisisirin, no, yung ano, dapat makuha daw po ninyo. Hindi ka marunong lumangoy. But dahil you are under the influence of drugs or alcohol, napakalakas talaga, no, ng loob po ninyo, ayun, nalunod tuloy. But because of intoxication, not compensable. Willful intent, naku naman, may ano ka po pala talaga na may suicidal tendency ka talaga, magsu-suicide ka pala, or yung sample ko kanina na mananakit ka dapat, pero bumalik tuloy sa'yo, no, yung nangyari, no. So, hindi rin po pwede yan. And lastly, notorious negligence, di ba? Sa mga nakikinig ngayon na nagmomotor papasok pa uwi, although mas madali nga naman, lalo na po yung mga ginagawa ngayong kalsada, no? Pero make sure po na konting ingat din talaga. Pag sinabi mag-helmet sa ulo, wag po sa siko. Okay? Pag sinabing ang kaya lang ng lift or the elevator is up to 9 persons lang, tapos hanggang 1,000 kilograms lang, sundin po natin yan. Okay? Kasi po kapag po lumagpas tayo doon at may nangyari, ano, biglang bumagsak yung elevator or yung lift, nakita ngayon sa report na hindi naman pala kayo sumunod doon, 'di ba, sa mga nakasaad doon na restriction. So, notorious negligence po 'yan, hindi pa rin qualified. So what are the benefits under Employees Compensation Program? Although ang napag-uusapan natin ngayon is sickness lang, 'di ba? So yung daily sickness benefit at a maximum amount of 480 up to a maximum of 120 days and can be extended up to 240 days for private sector worker po ito, and does not require exhaustion of leave credit. Kung kayo sa sickness, dinededuct natin yung company sick leave with pay, sa easy po, it doesn't matter kahit may company sick leave with pay ka pa. Okay? At bukod sa sickness, papakita ko lang din po itong iba ha, although hindi na siya part ng discussion dapat. Pero sa ECC benefits kasi may permanent partial disability rin sila for those po na nabalda ng dahil sa physical loss, amputation, or functional loss ng body part ng dahil sa pagtatrabaho. Naku, yung mga kadalasan din yung sa mga pabrika, yung mga machineries, yan, pinapakita po ng mga taga-EC yan kapag nagdi-discuss po sila. And then total disability naman po kapag complete loss na talaga. Kumbaga, total amputation of both arms, both legs, brain injury resulting in insanity, complete loss sight of both eyes, yung mga gano'n na talaga. Total na po yan. Okay? At bukod dyan, may medical benefits din sila, reimbursement ng medical expenses and medicines based on the out-of-pocket expense of the employee. Pero ito pong mga susunod, ito po magmula dito, direkta na to sa sa ACC yan eh. Okay? Ito naman kapag nag-file naman ng death with funeral, tapos yung pagkakamatay po pala ni miyembro, dahil din no sa pagtatrabaho siya or habang nagtatrabaho siya. Survivorship pension is computed based po sa number and amount of premium paid by the employer. The minimum easy survivorship pension for private sector workers is 2,000 per month. Easy funeral benefit is 30,000 pesos. Okay? At saka kay easy sickness din po pala, pinagkaiba rin niya sa SS sickness. Sa SS sickness po kasi isa lang yung computation na diniscuss ko sa inyo. Sa easy po kasi 3 yon kasi titingnan kung gaano ka nakatagal dun sa employer mo. Dahil nga po siya ay, sabi nga po natin, dahil nga po siya ay work connected, so ang titingnan namin gaano ka nakatagal dun sa trabaho mo. Okay, so pwede yan within a month pa lang, less than within a month, o kaya po kahit less than a month pa, at saka yung with more than 12 months contribution, or with more than 12 months po na na-employed ka. Ayan, or less than 12 months na na-employed ka. So may mga ganun po tayo dyan. Pero as mentioned ko kanina, mamaya babanggitin ko rin sa pinaka-last part na siguro yon na it will be directly disbursed naman na po sa Members Disbursement Account. At may cash assistance din sila no, for disability or sickness claim. Ito, for na to, sa ECC na rin po ito ipa-file. 10,000 for disability or sickness claim, for death claim po 15,000. May rehabilitation services din po sila na tinatawag nilang kagabay, na kung saan ang meaning po is katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan program. So kapag po nagkasakit, nabalda,
POSDA, no? Sabi nga po natin na dahil sa pagtatrabaho, meron silang mga therapy sessions such as physical, speech, or occupational therapy, no? Free po yun. And then meron din kapag po prosthesis, wheelchairs, crutches, hearing aids, ayan, mga assistive devices po. And free skills and or entrepreneurial training. Ayan, yan po kadalasan binibigay sa mga survivor o sa anak, no? Yung mga naiwan ng mga miyembro po natin na namatay ng dahil po sa pagtatrabaho. So what are the documentary requirements? So SS medical certificate or attending physician's medical certificate with the following information. So syempre kailangan ng full name, PRC number, clinic address, contact information, history ng present illness and complete diagnosis. Kasi itong letter E, titingnan kasi kung dahil ba talaga sa pagtatrabaho kung bakit siya nagkasakit. Baka naman, pre-employment pa lang, sakit niya na yun. Diba? Yun mga tinitignan po kasi nila dyan eh. Kailangan daw mapatunayan na work-connected yung pagkakasakit, yung kaya ka nagkaroon ng sakit na yun. And recommended number of days, convalescence including recuperation. So what are the supporting documents? So SS Form B309 as accident sickness report. Yan po yung sabi ko kanina, papasok, pauwi, galing trabaho, 'di ba? Talagang yun yung tinitingnan, no? Kaya po pag tayo ay naa-aksidente, make sure na meron yan, ha? Accident, sickness report, police report, yan po. Pre-employment, ayan yung binanggit ko kanina, physical examination report, employment history, complete job description. O, sabi ko nga po kanina, huwag niyo pong basta-basta inuutusan, no, yung inyong mga employees, baka wala po sa kanilang job description. Kasi minsan daw po, merong ganun eh, yung parang huminto yung makina, tapos dahil medyo maalam naman siya pero hindi niya trabaho yun, sa kanya pinagawa tapos siya yung naaksidente tuloy. Hindi rin puwede kasi wala siya sa job description niya. Then certified true copy ng police report if applicable, and certified true copy ng logbook entry. Naku, nagke-kept po ba kayo nito? Alam niyo ba yung itsura ng easy logbook natin? So yan po yung mga kailangan. Ito po yung updated easy logbook template natin. Sige po, pwede niyo pong screenshot yan. Although, pwede niyong gawin sa Excel yan. Ang ibig lang naman sabihin ni Easy dyan is, ito yung mga infos na kailangan namin. Okay? So, date of entry, kailan ba siya pumasok sa inyo? Kasi as mentioned ko kanina sa computation, yun ang titignan namin gano'n na siya katagal sa company ninyo. Date of notification, anong pangalan nung na aksidente, no? Kailan po ba siya na-aksidente or nagkasakit? Saan siya na-aksidente? Ano yung nature po ng contingency niya? Ayan. And then, ibig sabihin sickness ba yan, disability, death, funeral ba yan? Yan, yung mga tanong ng kadalasan eh. Ano po yung tinatawag na nature of contingency? And the number of days the worker was absent from work, and then remarks or other info. Siguro pwede nyo ilagay dyan kung home confinement ba o na-hospitalize ba. Ayan. O kung may mga other infos pa kayo na pwedeng, kumbaga, mas magpatunay, mas magpabisa no, nung pagpa-file niya for the EC. Okay? So hopefully na-screenshot na natin 'yan, pero don't worry kasi mabibigyan din naman po kayo ng copy ng presentation. Okay, so supporting documents naman po natin. For self-employed, ayan, above basic and supporting documents, kasi diba pinakita ko kanina ano yung mga basic and supporting documents natin. So kapag self-employed, ano pa ba yung mga hinahanap? So certified true copy of police report if applicable, at saka certificate of livelihood issued by the barangay. Kasi paano namin mapapatunayan na self-employed member ka talaga? Syempre, diba, parang may barangay certificate man lang. Sa newly separated naman po, bukod po dun sa mga nabanggit kanina, certification of separation or affidavit of undertaking. Affidavit of undertaking is only for those po na sarado na yung company. Ayan, ang daming gumagamit po kasi nitong affidavit natin eh. So, i-check din po kasi talaga yan, no? Kung wala ba talaga na sarado na ba yung company na yon. And then certificate of no cash advance payment. Kasi baka dati pa nangyari, 'di ba, yung pagkakasakit, pagkakabalda po natin 'no. So, ang tanong, nag-advance payment pa ba sila dati? Kasi ngayon nga po starting December 27 po kasi 2021, nangyari po nun is direkta na
for the disbursement account ni member. Pero kung prior to that po, dapat po may ano diyan, may cash advance payment. For the manner of filing, ayan. 'Pag nagfa-file po tayo ng EC, kasi i-di-discuss din 'yan mamaya, malapit na po tayo matapos 'no. So, i-di-discuss din po 'yan mamaya ng next speaker po natin, through online kasi 'yan 'no. So, kapag nag-file kayo ng, SS sickness, kasabay kasi nun yung EC sickness kung work connected. Ituturo po sa inyo mamaya ng next speaker natin kung saan yung kailangan nating i-tick, okey? Pero sabi nga dito, proceeds of EC sickness benefit claim shall be credited directly to the approved disbursement account of the employed and self-employed members sa DAEM po ninyo. Kailangan lang is mag-select ka from the drop-down list ng employees approved disbursement account in DAEM upon online filing. At para po malaman kung paano yung pagpa-file na 'to, naku, ano lang po, sabi nga po natin, wag niyo po kaming iwan mga kaskwela, diyan lamang po kayo 'no, para po mai-discuss sa inyo 'no, kung paano po yung kailangan nating gawin through online filing. So for the prescriptive period po, no claim for compensation shall be given due course unless said claim was filed within the systems within 3 years from the time of sickness, injury, or death. So sa SSS po, pag privately employed, GSIS naman po kapag po government. Pero sabi naman po ni EC, if in the event na nakapag-file ka sa SS sickness, tapos nakalimutan mo lang 'no, na hindi ka pa pala nakapag-file ng EC, so mawa-waive naman na yung 3 years niyan, basta may approved SS sickness ka na. Pero kapag po as in wala pa, hindi ka naman pala qualified kayo sa SS sickness, so di ka nag-file 'no, EC sickness lang talaga yung ifa-file mo. Make sure po na within 3 years niyo po siya maipasa. Okey, kaya sabi ko nga po kanina, tingnan natin kung kailan kayo na-separate ha, kasi meron dun kanina na kailangan daw may certification of no cash advancement, eh, baka naman po, lumabas na yung ano namin na kailangan papasok na sa members disbursement account yan, so no need for that na, 'di ba? Okey, ngayon kung meron pa rin po kayong appeal, aba merong mga na-deny 'no, tapos ma'am sa diniscuss mo kanina parang feeling ko qualified talaga ako, eh, bakit ba ako denied? So bukod po diyan, 'pag na-denied kayo ng SS or GSIS, puwede kayong makipag-ugnayan po sa ECC office, and then iaakyat po nila 'to sa Court of Appeals, pinaka-last po yung Supreme Court. So kapag po pumayag na si Supreme Court, siyempre susunod naman for sure 'no, yung SSS and GSIS.